Chill travel era lang si Miguel Tan Felix. I mean, 27th birthday? Normal lang mag-hard lunch ng adventure, 'di ba? Lalo na't kilala siya sa pagiging solo travel boy na ang personality is peace, culture, experience. So this year, ginawa niya yung literal dream move. Nag-backpack siya sa South Africa. Ilang weeks sa Brazil, Peru, Argentina, nag-moment sa mga iconic places, nagkakape sa streets ng Buenos Aires, nag-Machu Picchu goals sa Peru. Parang ang vibe niya noon, main character energy, carefree, self-growth, walang pressure, buhay influencer, minus the endorsements. Makikita mo talaga sa socials niya yung saya. Team Reels, Team Aesthetic Shots. Pang travel inspo ang dating. Pero habang tayong lahat naka-heart react sa post niya, hindi niya alam may nangyayaring mabigat pabalik sa Pinas. And wait, hindi pa dyan nagtatapos. Hindi niya in-expect na yung bakasyon na pilinano niya for so long, yung supposed na day ng celebration, biglang magiging araw ng matinding pag-aalala. Kasi habang nasa airport pa siya para mag-jump from one bansa to another, may dumating na tawag. Ang akala niya simpleng kamusta lang from home. Pero hindi. Yun pala yung start ng plot twist ng buhay niya. Pero hindi pa yun ang pinaka nakakashock na part. Kasi hindi niya agad makikita yung pamilya niya dahil nasa ere siya for 32 hours pa uwi. Oo sis, 32 hours. Walang signal, walang update. Literal na offline from reality. Pero may real life na nagka-crumble sa isip niya. Nalaman niyang naaksidente ang ama niya inside their own bahay. Hindi sa kalsada, hindi sa taping location, kundi sa lugar na inaakalan nating safe space. At ang mas masakit, kinailangan agad itong operahan. Emergency surgery level. Habang si Miguel, nasa 30,000 plus feet lumilipad pa uwi. Hindi alam ang status ng papa niya. Imagine the anxiety. Hindi niya alam kung okay ba, successful ba, critical ba. As in zero update habang nasa flight. Doon niya na-feel yung bigat, yung guilt na wala siya sa tabi nila. Yung takot na hindi niya makontrol. Yung kalungkutan na kahit gaano ka pa ka-successful, pag-usapang pamilya, lumalambot talaga. Fast forward, pag landing niya sa Manila, dire-diretso agad sa ospital. Pagod siya, puyat, emotional damage na agad bago pa man mag-OOTD for birthday. At hindi pa rin yon ang huling cliffhanger ng kwento. Kasi inamin niya sa Fast Talk with Boy Abunda kung gaano siya naulirat na malaman lahat ng yon habang nasa biyahe. Na literal, dapat birthday cake hawak niya pero worries pala ang bitbit niya. Dito muna bestie, real talk tayo ha? Kung ikaw yon, nasa solo trip ka tapos may emergency sa bahay, uuwi ka agad ba? Or tatapusin mo muna yung plano mo bago ka bumalik? Drop your thoughts sa comments. Walang judgment zone, promise. Thankfully, naging successful ang surgery ng ama niya. Nakalabas na rin ito ng ospital at nagpapagaling na sa ngayon sa bahay nila. Super pinuri niya yung tibay ng loob ng papa niya. Kaya daw mabilis ang recovery. Pero kahit happy ending, hindi ibig sabihin walang lesson. Sabi ni Miguel, malaking wake-up call yun for him. Na oo, masaya ang solo travel, healing ang new experiences, but nothing beats presensya. Yung apoy ng pamilya, yung ramdam mong hindi ka nag-iisa sa pinakamabigat na chapters ng buhay. Doon niya na-realize na nag-iba na rin ang priorities niya. Na next time raw, yung birthday, achievements, milestones, hindi na #solo celebration, kundi family celebration supremacy. Kaya naman, plano niya na raw i-include ang pamilya niya sa lahat ng special dates niya. Kasi minsan, hindi pala yung lugar o adventure ang pinaka-highlight ng celebration, kundi sino yung kasama mo habang binubuo mo ang memories. So kung isa ka sa mga na-touch sa kwento niya, smash like mo na agad yan at mag-comment ka ng family over travel kung same tayo ng realization sa life. Subscribe na rin for more real life stories na hindi real talk, kundi real talk talaga. Life is so short, bestie. Choose what matters. Ingat at salamat sa panonood.